ng bala yung harapan ng sinihan. No? Nandun ako magigistino. Pero ganun pa man, nagbari lang ngayon, kinabukasan may sine na. Ganun naman sa Mindanao ng araw. Then after that, ako ay nagistino sa Tandag. No? 1 week travel ako sa Tandag. Kaya hindi ko malilimutan dahil doon ako unang nagkasakit ng allergic rhinitis. At mula noon hanggang ngayon ay taglay ko yung sakit na yun, allergic rhinitis. Pero naalala ko lang kasi may nag-alaga sa akin, nagka-Wonder Films. Nakasabay ko, dalawa lang ng sinihan. So representative siya ng Wonder Films. Doon kina Ninya muna. Ako naman ay, dala ko naman kay Lito Lapid at that time. Buti na lang sa pagkakasakit ko, may nag-alaga sa akin na nagkataon. 3 araw kami mag-boyfriend at girlfriend. 3 araw lang. Hindi siya isang linggong pag-ibig. But anyway, panoorin natin ang video na ito. Okay, balik lang. Well pleased with ourselves, when our dreams have come true, because we have dreamt too little, when we have arrived in safety, because we sailed too close to the Balik shore. lang. Disturb us, O Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost you to pray for disturbance. Disturb us, O Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true, because we have dreamt too little, when we have arrived in safety, because we sailed too close to the shore. Disturb us, O Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the water of life, when having fallen in love with time, we have ceased to dream of eternity, and in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision for the new heaven to grow dim. Disturb us to dare more boldly, to venture more seas, where storms shall show your mastery, where losing sight of land, we shall find the stars. And in the name of Him who pushed back the horizons of our hopes and invited the brave to follow Him. Amen. Ayan. Maraming disturbance, di ba? Palakpakan muna natin siya. Himayin natin ng paisa-isa yung kanyang nabanggitan. Sabi niya, many of us would like to pray for peace. But this time, I ask you to pray for disturbance. Disturb us, O Lord, when we are too well pleased with ourselves. Masama din ang sobrang saya sa sarili. Meron nga binabanggit, yung walang taros na pagsasaya ay isang malaking kasalanan. Dapat kasi kung tayo'y masaya, nagpapasaya ka din ng iba. Hindi po pwede, lalo't sa ating lahat, nang hinahangad mo lang ang kasiyahan mo. At kung inabot mo ang kasiyahan, dapat ikaw din ang daluyan ng saya ng iba. Walang tao. Amen. Parang walang iniwan niya sa yaman. Bilang mga naglilingkod, bilang nag-aaral, bilang
tinatanggap natin na tayo ay nasa isang komunidad. Kung ikaw ay may yaman, dapat alam mo kung paano ka mamahagi ng yaman. Walang katuturan ang yaman kung ikaw na naglilingkod ay ikaw lang ang nakikinabang. Hindi siguro disturbance yun, kundi isang way na talagang kilala mo nga ang Diyos. At sa pagkakakilala mo sa Diyos, alam mo kung bakit ikaw ay pinagkalooban ng saya at yaman. Dahil hindi lang yan para sa iyo, kundi para din sa iba. Amen? Amen. The other one, sabi niya, disturb us, O Lord, when our dreams have come true, because we have dreamt too little. When we have arrived in safety because we sailed too close to the shore. Disturb us, O Lord, when our dreams have come true. Parang pag titignan mo, anong ibig sabihin? For me, it's like ang dreams at plans at magandang mga pangarap sa buhay, these are all good and God will listen. He will always listen to His followers. But we have to dream and bring na tayo ay makarating, no? To bring us closer to God. When we dream of something, plans, or the good programs na gusto mo sa buhay, I hope kasama mo, no? Na sa dream mo, na maging closer ka kay Lord dun sa iyong hinihingi. Kasama sila. Pero mayroong mas mahalaga kung sakasakali man hindi dumarating o hindi pa dumating yung mga pangarap mo sa buhay na hinihiling mo sa Diyos. Merong isang magandang word na isang napakagandang regalo ng Diyos at talagang nakalulugod sa Diyos. The word is contentment. Ito ang madalas sa ating panahon. It seems na marami ng mga tao hindi na talaga kontento sa nangyayari sa kanyang buhay. At yun ay isang kasalanan sa mga nasa ministry, sa mga nasa community, sa mga naniniwalang may Diyos, that they are following Christ, but they are not contented of what they have. It's passing day. Tayo ay walang karapatan na hindi makontento sa pang-araw-araw na buhay. Kung anong nasa mesa mo nakakainin, kailangan kontento. Amen. Yun ay isang mahalagang pagpapadala ng mensahe sa Diyos na ikaw ay nalulugod sa Diyos at ikaw ay nagpapasalamat sa Kanyang ipinagkakaloob sa iyo. Amen. Disturb us, O Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. When having fallen in love with time, we have ceased to dream of eternity. Disturb us, Lord, when the abundance of things ay dumarating, but we have lost the sense or the thirst for the waters of life. Marahil tayo ay naniniwala dito na minsan or maaaring tayo na kapag ka nandyan na yung mga abundance of life, you are so happy and talagang very thankful to God. Very thankful to God. Amen. Amen. But
yung sinasabi niya, disturb us, O Lord, it's because, again, hindi ito para istorbohin ka lang. But, ang ibig lang sabihin is, God is sending the message. Baka nalilimutan mo yung thirst of the waters of life, which means yung comfortable life without the thirst of the living water, the Holy Spirit. The Holy Spirit that depicts the spiritual sustenance and salvation that Jesus Christ offers. Yung kanyang ino-offer sa atin. Alam naman natin lahat, no, sa mga gawain, masyadong palasak na yung God will provide. And it's time na makikita natin ang galaw sa ating mga Facebook, sa ating mga posting. Karamihan dyan ay talagang komportable sa buhay. Kaya, I don't know, in the past, I have been sharing this with you. Mag-ingat ng kapupos ng masyadong marangya. Baka yung mga abang-aba ng mga kapatid natin ay talagang hirap ng kalooban at may katanungan sa Diyos. Bakit sila lang, Lord? Lalo tigit kung siya ay higit ang kanyang paglilingkod kaysa sa iyo na nakatanggap ng abundance of life. Let us be careful. Let us be careful. Let us just send the message na hindi lang para sa iyo, para ipakilala mo ang sarili mo. Sa totoo lang, kahit hindi tayo rito, ay unti-unting nagkakakilanlan kahit walang posting sa Facebook. Amen? Amen. And so, God is always offering the sustenance and salvation. Yun ang para sa atin. That's why we're here. Tayo ay tinuturo ang mag-aral. At sa bawat pag-aaral, dapat merong nangyayari na pagbabago. O kaya naman, nang dahil sa sobrang grasya ng Diyos, hindi lang pagbabago, merong nangyayaring himala sa ating buhay, sa ating pagkatao. May himala na ba? Amen. Sabi ni Nora Honor, Walang himala. Friends, my dear workers in the vineyard of the Lord, let us open our hearts and minds, and let us not be blinded by the many things in this world that offers. Maging mapanuri sa lahat ng nangyayari sa buhay at ang iyong ginagawa mo sa buhay. Suriin mo ng suriin ang sarili mo araw-araw bago suriin ang iba. At ilagay mo sa tamang kalalagayan na ikaw na naniniwalang tinawag ka ng Diyos. Dapat alam mo kung anong nararapat. Amen? Amen. And in our efforts to build new earth, we have allowed our vision for the new heaven to grow dim. Diba? Sa buong mundo, talagang lahat ng bagay na pwedeng baguhin ay binabago ng tao. At tayo mahilig naman talaga sa bago. Pag may bagong restaurant at masarap ang pagkain, alam natin lahat yun. Pagka nagyaya ng kainan, talagang alam natin. Amen? Amen. Alam natin yung mga pasyalan kung saan. Iba na talaga ngayon eh. Masyado na tayong pampered yung mga lingkod ng Diyos. Masyado na tayong, anong tawag doon?
sa bata kapag spoiled. Alam niyo, pag na-spoiled ka ng mundo ito at na-spoiled ka sa mga grasya ng Diyos, it seems medyo malaki ang magiging problema mo sa buhay. Bilang lingkod. But, kung ikaw naman ay nagagamit mo, at ikaw yung nagiging daluyan para sa iba, it seems tumama nga. Tumama nga ang Panginoon. Pero kung napipigil sa iyo maraming bagay, mukhang ikaw ay may tama. Dahil kilala mo ang Diyos. At patuloy na kinikilala, I hope so. Nadi-disturb ba kayo sa pinag-uusapan natin? Tamad-tamad kayo mag-amen? Amen. Hello? Disturb na ba kayo? Hello? Hi. Tuloy pa ba tayo? Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos na Diyos. In this world, kailangan alam natin yung dalawang salita. Yung earthly at saka heavenly. No? Yung earthly is yung worldly. Sabihin mo sa katabi mo, worldly. Worldly. Ano sa Tagalog yung worldly? Makamundo. Mas maganda na English, kahit di mo maintindihan minsan. Makamundo. Pero, iba talaga takbo na ngayon. Amen. Iba na talaga. Amen. Parang hinahabol ng 10 mga asong gubat ang bawat isa sa atin. Hindi na simple. Hindi na simple mo. Hindi na tayo simpleng kumilos. Pati mag-isip, pati magsalita. Ang bibilis. Amen ba yun? Amen. We need, in this world, kapag ka narin ito ka, in this world, we need to confront the evil during our earthly life. We have to confront the evil spirit. Especially tayo. Pag hindi mo kinonfront ang evil spirit, malalaglag ka. One day, wala ka na. Hindi dahil namatay ka, kundi napalayo ka na. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi ko minsan sa mga sitwasyon, sa mga communities, that ang pinakamalaking kasalanan sa isang community, yung napakahirap na maging kasalanan ng bawat isa, yung chismis. Tingnan nyo, i-explain ko sa inyo. Ang isang chismis, pag sinabi mong chismis kasi automatic. Di ba? Nag-ano na yan, tumatalon-talon na yan. Amen? Ngayon, sabi ko nga, ito yung mga mamamatay tao. Pinapatay natin yung respect ng ibang tao sa kanya. At yan ay naranasan ko sa renewal ng araw. Hindi naman kayo nagmamadali, no? Hindi po. Hindi kasi medyo mahaba kayo sa tuwin. Ang dami ko nang in-erase dito, no? 2.5 ang araw ng mag-aral. Pero nung makita ko yung talk ko, abot ng 3 hours mahigit. Amen. Pero talagang in-erase ko na siya. Binigyan lang ako ng grasya nito. Naglipat siya. Nasira mo yung kapwa mo na hindi mo na kayang ibalik. Katulad ng nangyayari ngayon sa buong Pilipinas, na tayo ngayon ay nagre-rejoice dahil sa panalo ng ating kapatid. Amen. But at the same time, wala na. Biglang may sumasabog. Amen? Amen. Pero sa community life, it's like this.
Ingat, hindi mo actually nasisira yung tao lang, and there's a bigger, sabihin na natin, mas malaking nasira ay yung community. Hindi lang tao. So if you don't know how to confront the evil spirit that is inside us, dahil ikaw ay chismosa o chismoso, hindi mo lang nasisira yung ibang tao. No? Sa karamihan dyan, pag natinig ng iba, ganyan pala dyan sa friends. You have destroyed the community already. And this community belongs to God. Ang laki. Ang laking pagkakasala. Imagine, ang daming nagbabago, ang daming nagtatransform, ang daming gustong mag-worship, ang daming gustong magbago, tapos makakadinig silang gano'n, ang laki-laki. Nakala mo lang, no, laban ka sa isang tao, dalawang tao. Pero hindi mo alam ang laki ng pagkakamali. Ang masakit, nasa loob ka pa. So, ikaw yung anay sa community. I'm not preparing just for friends, kaya na mas magandang tayo lang para baka sabihin naman nung hindi natin kasama na nanonood ngayon. Yan ay para sa lahat. Para sa lahat. Na dapat nating makita ito. Dapat nating makita na hindi lang ito isang posporo, kundi talagang naglikha ka ng talagang malaking sunog. Na pag nasunog, wala na. Pag nasunog, siguradong magpapagawa ka na ng bago. Amen? So, yung heavenly, or tinatawag nating spiritual life, dito tayo dapat tumutungo. Naway laging makalangit ang ating pananaw sa buhay. Yung pagpunta mo ngayon, may pananaw ka na kailangan kong matuto o Diyos. Dahil ang dami ko pang dapat gawin at dapat baguhin sa aking sarili. That is spiritual. Hindi ka earthly, but you are living a life of, sabihin na natin, heavenly. Amen? Amen. Disturb us, O Lord, to dare more boldly, to venture more seas, where storms will show your master. Ganda naman where storms will show your master. Disturb us, Lord. To venture. Isang napakagandang, na talagang favorite ko is St. Paul. Talagang grabe yung aking, niya sa buhay ko bilang naglilingkod. Isa-isayin natin. In 2 Corinthians 11, ito yung inabot ni Saul or Paul. Paul suffered 3 others shipwreck sa kanyang paglilingkod. 3 shipwreck. No? A night and a day, adrift in an open sea. Adrift na, ano ba yun? Nandun lang siya palutang-lutang. In an open sea. He was in prison and repeatedly flogged and beaten as well as stoned. No? Talagang hinahampas siya and beaten as well as stoned. He had been in danger from rivers and robbers, as well as from Jews and Gentiles and false Christians. Relate. Dahil nung araw pa, marami na talagang false Christians. And even the Jews or Gentiles, hindi, kumbaga sa nang-ibig lang sabihin, hindi niya talaga alam kung sino yung mga makakasama niya. He's always in danger in his mission.
Take note that si Saul is the greatest persecutor that ever lived. Hindi lang mga apostles ang kanyang pinersecute, lalo na si Jesus. But, alam natin ang storya. Binigyan siya ng buhay ng Panginoon at siya'y sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Pero kung sa'yo kaya mangyari yan, kung sa atin kaya mangyari yan, at ito ba ang ating idadasal, to venture more seas where storms will show your mastery. Para bang, ikaw na bahala, Lord. Maranasan kong kung anumang mga pasakit at hirap ng buhay paglilingkod dahil sa pagmamahal sa iyo. And so, tuloy natin. Dangers in the wilderness, in toil and hardships, sleeplessness, once scourged with 39 lashes. Alam niyo yung lashes, yung pagka, nung araw malita ko merong tinatawag na buntot ng pagi. No? Pagka hinampas kang gano'n, tapos hihilayin kang gano'n sa'yo, babakat yan. Babakat o susukatan yung katawan. Or kung nakadamit ka, mapupunit talaga. He was scourged with 39 lashes. 3, he was beaten with rods, hunger, and thirst, in fasting, often in cold and nakedness. Hirap ng hinabot, no? Balikan natin yung chismis na chismis ka lang. Magdadalaiti kami. Bumabalik ka na yayariin din kita. Pero ito, tingnan natin. Kaya nga ito, yung topic na to, yung grabing disturbance sa buhay ni Saul. Grabe ito. Imagine, naglilipod ka na, ito pa yung nararanasan mo, pero nandun pa rin siya. Dagdagan natin. Sa travel ni Luke and Paul, together with the crews, they suffered hardships during the storm. They have to throw the ship's cargo. Dahil pagka may bagyo, kailangan mong itapon lahat ng mga bagahe para ito ay lumutang. No? Parang kay yung tumakbo sa si Jonah. And ang sabi dito, and they didn't eat for 2 weeks. Di ba yan, Sister Jenny? Naglilingkod ka 2 weeks. Di ba? Hello? Hi. Payag kayo? Fasting lang. Marami hindi nagka-fasting kahapon. Anong Lunes, no? And, hindi lang yun. Neither, sabi nga for 2 weeks, neither sun nor stars appeared for many days. And the storm continued raging. Ilang araw ba yung Karina? 4. Pero nasa lupa tayo. Ito nasa dagat. At nagutom. Sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos niya, na Diyos natin. Sa Diyos ni Saul, na Diyos natin sa ating panahon. Wala na si Saul. I hope nakaka-relate ka ngayon na dapat kahit konti lang maging Saul ka rin. They gave up all the hope of being saved. Wala na no? Parang yung naranasan ko minsan, yung Don Juan. Pero wala pa ako dito sa gawa. Ay di lang kabahay, kabundok ang tubig. Wala na, sabi ko, makamatay na kami din. Napakahirap nun. Wala ni isang lahat, pati mga tripulante, grabe, wala na, nagkanta hilo-hilo. Yung dining, yung mga plato at mga pagkain, mula doon sa dining na punta sa labas ng tumatapon
sa barko. Hinahampas-hampas mo. At naranasan nila ito. No? Once on shore, nung sila naman ay nakaligtas, nung dumating naman doon sa shore, he was beaten by a foolishness. Ano to, malas pa talaga? May kamalasan ba si Saul? Hello? Malas ba siya? Sagot mo hindi. Hindi po. It's a Kung ikaw trial. yan, pupunta ka kaya dito. Susunod ka pa kaya? Mag-i-throne ka pa kaya? Mag-re-raise of mercy ka pa mo. Pero siya ay isang pastor, preacher. He did not stop. At siya ay pinakamaraming pinuntahang lugar. Walang puknat. Walang pwedeng manakot sa kanya. Walang kinatatakutan dahil kaya siya pinili. Dito tinitingnan kung bakit pinili ni Lord. I hope tama ako. Kaya siya pinili. Dahil siya nga yung persecutor. Siya yung naghahagupit sa mga sumusunod kay Jesus. Siya yung nagpapakulong. Siya yung nag-scourge. Siya yung nagpapabato. Sobrang tapang. At sa sobrang katapangan niya, napili siya ng Diyos. Ito ang magandang piliin. Matapang. O yan, nayak na pala niya. Pero sa kanyang pagiging matapang, nakita natin, hanggang ngayon nakikinabang ang buong Universal Church sa tapang. Yung katabi mo, atapang ba? O atapon? Ang katapangan ay para sa atin. Kung ikaw ay may takot na naglilingkod dahil takot magutom, gutom pa lang, takot ka na, get out. Gutom pa lang, takot ka na, get out. You will not survive the ordeal or the storms in life. Ang problem, you will not see the mastery of our King. Kung paano niya ito turn into victorious yung lahat ng iyong gagawin. Hindi natin nakikita ang napakaraming mga milagro sa buhay is because we are not trying to discover the impossible things na sinasabi natin at inaawit. Hindi tayo nagpapasakot ng gusto whether kung ano man mangyari sa akin, Lord, alam kong nandiyan ka. Sa panahon natin, trabaho lang, talo na si Jesus. Trabaho lang, dito sa community. Sa trabaho lang, talo na si Jesus. Sa laba lang, talo si Jesus. Sa pamasahe lang, talo si Jesus. Sa television lang, talo si Jesus. Sa apo, talo si Jesus. Sa bawat hanap buhay na hiningi mo sa Diyos, talo si Jesus. Nung makuha mo yung hanap buhay, talo si Jesus. Yung magkaroon ka ng asawa, nabigyan ka, talo si Jesus. Iiwan mo na. The truth is, marami ako nakakausap na younger generation. Laging yun ang tinatanong ko nung paano pag nagka-boyfriend ka? Sasabihin niya, huwag ka na mamatyan doon, magsimba na lang tayo. Talo si Jesus. Madalas matalo si Jesus sa mga atakot.
They don't want to be disturbed by their so-called comfort zone. They don't want. We're losing sight of land. We shall find the stars. And in the name of Him who pushed back the horizons of our hopes and invited the brave to follow Him. Amen. Amen. We're losing sight of the land. We shall find the stars. And in the name of Jesus, who pushed back the horizons of our hopes and invited the brave to follow Him. This is only for the brave people, my dear friends. This is for the brave people. Sa ngalan niya na nagtulak pabalik sa abot tanaw ng ating pag-asa at nag-aanyaya sa matapang na sumunod sa Kanya. Hello? Hi. We're losing sight of land, we shall find the stars. Maganda to. Sabi nga, mga kapatid, tumitingala ka pa ba sa langit? Amen. Sure? Amen. Baka tumitingala ka lang sa kalawakan? Or tinitingala mo lang dahil ako, ulan na ako. Wala pa naman akong payo. Bagyo na naman. Dapat nga araw-araw tumitingala ka sa langit. Because that is our destination. Amen. That is our destination. It's not here on earth. Not here on earth. Kahit maging bilyonaryo tayo lahat, mawawalan ng saysay lahat yung pagiging bilyonaryo natin. One day in our lives. Just one day. Kahit lahat ng success, marating natin lahat. Just one day, mawawala lahat yan. Amen. Tingala ka doon sa langit. Ang gusto natin marating. Amen. Amen. Tignan mo lagi. Ito na yung disciple. Gusto mo marating. Pero, lagi naman yun sa ating mga topic o kaya mga speakers. O sino ang nagmamahal sa Diyos? Sino gusto makarating ng langit? O sino gusto mauna? Wala naman nagre-race. Wala naman. Hanggang salita lang. Wala naman nagpo-volunteer. Wala bang magpo-volunteer yan? I don't know why. You're not excited to meet the King of Kings, the Lord of Lords? Na pinangako niya nandyan lahat ng mabubuting pangako in all eternity. You're not excited? There's something wrong of your relationship with God. O na hindi mo nakikilala talaga si Jesus if you are not excited. Eh, boyfriend mo, girlfriend mo, grabe. Ay, hiwalay nyo lang eh. Mismo nakakat eh. Hanggat hindi kayo nakakasal, para kayo mga trumpo na hindi mo maintindihan eh. Umiikot ang puwet eh. Bago maghiwalay, daming I love you. Kayo hiwalay lang.
ka na ako, nandito na ikaw, nasa ka na. Hello? Where are you? Dito na may. If you are not excited, you lost your taste to meet your Father. Dapat mitihin at bigyan ng halaga ang bawat araw. Yung pagpunta sa langit, meron kasing kailangan. Hindi katulad dito, Chinese nakakakuha ng passport kahit walang ano. Sa langit walang. Ang passport, kapatid, ay nandun sa sarili mong gawa. Walang gumagawa ng ano makakarating ka ron. Ewan ko lang kung may gumagawa ng Pilipino. Alam mo naman sa Pilipino, maraming nagagawa. Kita nyo, libo-libo yung nakapasok, hindi natin alam. Amen? Baka may kilala kayo, makarating doon, may passport. E pa, sabihin nyo na ulit sa akin. Ganyan kagaling ang Pinoy. Amen? Amen. Only the brave, mga kapatid. Only the brave. Pero ang mga matatapang na tao, yan ang makakakita of the mastery of God. Amen. Doon niya makikita. Just like Paul, just like Saul, just like all of these saints, they have seen the mastery of God. Not just the mystery, but the mastery of the King. They have seen. Kaya pinupugutan ng ulo eh. Binabalatan eh. Pinapako na nakatiwarik. But you know, nire-reflect ko yun. Kahit balik-balikan, kahit nabalatan mo yun, hindi mo na yan makukuha masamang espiritu. Dahil yan, nasa kapangyarihan ng Diyos yan. Walang takot yan. Kilala niya ang kanyang Diyos. Amen. Balatan mo man ang buhay. Sige, balatan mo yung katawan. Tignan ko kung matatapos itong Jacob's na yun. Hello? Hi. Tingalat sa langit. Mamaya, labas mo. Tapos maglakad ka, doon sa India. Bangga ka. Para mapadali ka na. Huwag nawa tayong magpakabulag sa mundong ito. At huwag namang magbingi-bingihan. Gaano na ba karaming Jacobs ang iyong inatinan? Ilang taon na nga ba ito? Hanggang ngayon, bingi ka pa? Pagkasama ng tingin siya. Upang marating natin yung ating destinasyon na si Jesus ay nandun ng isa. Welcome us. Amen. Amen? Amen. Kahit mga palakpak ng mga takot, hindi talaga sila pumapalak. Disturb us, O Lord. Disturb us, Lord. You know what's disturb? Alam niyo yung pagkakasakit natin, that is disturb us, O Lord. Pag nagkasakit ka, nadi-disturb ka.